Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig o ano po ito sa nakapanood sa video ito. Pasensya na po. Ako po ay nanghingi ng permission lamang sa inyo. Dadaan lang po ako sa wall ninyo. Tsaka ano po na wala po akong masasabing ikasama po ng loob ninyo. Sana po first time ko pong gumagawa ng video o ano po, kung sinasabing vlogger, nagbablog po sa YouTube o sa hindi ko po yun, hindi ko pa intention yun. First time ko pong gumagawa ng video na ito. Ako po ay naglakas loob lang po na gumagawa ng video para po sa kadagdagang kaalaman po sa lahat. Ito pong story ko po, patungkol po ito kay Francis Leo Marcos na tinatawag na Norman Manggosin. Sa buhay po ni Norman Manggosin o nagiging Francis Leo Marcos, ako po ay naniniwala na mga kaibigan na talagang posible po yung mangyari. Posible po. Kasi nakikita ko, pinapanood ko si Sir Francis. Parang nagsasabi siya ng totoo eh. Kasi kung gumagawa ka lang ng kwento, talagang mahirap. Kailangan mo talagang isulat, kailangan mo talagang i-memorize. Tapos pagdating ka sa mga interview, hindi mo imposible naman na maano mo lahat yun. Kumbaga, imposible talaga na magawa ng tao na magsisinungaling kung hindi man niya pinapaninindigan na talagang totoo siya. Yun po. Kasi kung hindi ka totoo, talagang may takot ka eh. Pero bakit ganun? Bakit itong si Francis Leo Marcos, ganun lang siya maninindigan na talagang talagang Marcos siya, talagang ganun ang pangalan niya. Kung may problema man kayo sa pangalan niya, tanungin yung mama niya, tanungin yung magulang niya, ganun. Bakit siya ganun? Ibig sabihin, sa nakikita ko, parang nagsasabi siya ng totoo. Ito po yung sitwasyon niya. Talagang ito pong story na ito, hindi po ito, kumbaga tunay po ito nangyayari sa amin. Sa akin at saka sa kapatid ko. Kasi magkapareho kami ng sitwasyon kay Sir Francis eh. Siguro, magkaiba lang nun, kasi mayaman siya at mahirap lang kami, gano'n. Kasi ang sitwasyon po namin, mga kapatid, mga kaibigan, ang kapatid ko po, ginagamit niyang pangalan mula nung bata siya ay nagiging Ryan po. Ryan. Ang apelyido po namin ay Alison. Ganun po yun. Ryan Alison. Nagulat na lang po kami sa nangyari sa kanya. Kasi dahil po kami mahihirap, hanggang sa pag-aaral niya, hanggang nagtrabaho na siya, hanggang nagkasawa na siya, ang alam kasi namin ay nagiging Ryan. Pati mga magulang namin walang sinasabi na iba ang pangalan ng kapatid ko. Kasi may hawak po kami na birth certificate at saka baptismal, ganun po. Na talagang Ryan po siya. Ngayon, nung sa edad niya na 25 years old, wala na siya, nagtatrabaho na siya, ganon. May isis na siya, may pag-ibig na siya, ganon. Ang talagang pangalan na dinadala-dala na yun ay Ryan talaga, Ryan Alison. Kasi may birth certificate nga yun. Ngayon, nung nagkaano na gusto niyang mag-abroad, mga kapatid, o mga kaibigan, gusto niyang mag-abroad, doon namin nalalaman na mali po yung birth certificate na hawak po namin. Hindi po nakapangalan ng Ryan Alison. Ang nakapangalan po doon ay Riniboy Alison po. Pero, yung pagka-Riniboy niya, tama po yung pangalan ng papa ko, mama ko, tama po yun. Tama po yung kung saan siya pinanganak. Na nagkaiba lang doon ay yung lang sa Ryan at saka Riniboy. Ngayon, namumblema po kami sa sitwasyon ng kapatid ko. Kaya, yun po. Nagkatrabaho siya, wala po siyang tamang kailangan po niyang ng panahon o buwan
ilang araw, ganon, para magiging maayos po yung sitwasyon niya. Ngayon, ang ano lang doon, ang punto lang doon, pwede po yung mangyari, kagaya sa sitwasyon ni Sir Francis Leo, na posible po yon na tama po yon kasi paninindigan niya, talagang tunay yon. Hindi ko po alam, may ano naman tayo, iniimbestigahan naman siya, kasi sinasabi nga niya yung nakakulong siya, inaamin po niya na ang ginagamit niya mula po nung sanggol siya hanggang grade 5 siya, talagang ginagamit niyang pangalan ay Norman Mangusin. Ngayon, nung nagkaano na siya, pinalitan kasi ng pangalan ng mama niya, magulang niya, na ginagawang Francis Leo Marcos. Yun po ang sabi niya yun po ang pinaninindigan niya Kumbaga, mga kaibigan, posible po yung mangyari. Posible pong tunay po ang sinasabi ni Sir Francis. Hindi po ako kumakampi sa kanya ng masyado. Nakikita ko lang kasi yung sitwasyon niya kapareho sa sitwasyon namin ng kapatid ko. Na nag-iba, nagugulat na lang kami, pati yung mama ko, buhay pa kasi yung mama ko, papa ko wala na. Kasi yung mama ko, tinatanong din namin, bakit ganon? Bakit ganito po yung pangalan ng kapatid ko? Na Ryan po siya, tapos nung kumuha na siya ng iniso, nakarehistro po na pala na nun, ay hindi pala Ryan. Kumbaga, ano pala? Kumbaga, Rene Boy Alison. Yun po ang problema sa amin. Yun po ang problema namin ngayon. Kaya, sa akin naman, ganun din ang nangyari sa akin. Mula nung pagkabata ko, dala-dala ko yung pangalan ko, GC. Pero, nung ako'y wala po kong hawak na birth certificate. Yun po ang nangyari, wala po kong hawak na birth certificate. Ang dala-dala lang nung magulang ko, ay ano lang, yung tawag nito, may hawak po kaming birth certificate pala. May hawak din kaming baptismal para sa akin. Nung pagkuha ko ng NSO, wala po nakapangalan sa amin. Wala po akong record doon sa civil registrar. Ibig sabihin, ako po yung muryo-muryo na tao. Na nagkaalaman namin yun, natuklasan namin yun, na wala po, hindi pala ako nakarehistro nung sa edad ko 15 years old. Doon po ako hindi po ako nakaregister. Namumblema po yung magulang ko kasi mag-graduate po ako ng high school na hinihingian po kami ng iniso. Yun po, dahil sa nagka-improve po yung natin, iniso na po ang hinihingi. Ngayon, hindi na po tinatanggap yung birth certificate ko. Ngayon, nung nalaman ko na hindi pala nakarehistro yung ko, doon ako nadismaya. Mabuti na lang may tumulong sa amin dahil mahirap na kami. Para lang ako makagraduate, may tumulong sa nagtatrabaho sa munisipyo na tinutulungan yung mama ko na para magiging maayos. Sawa ng Panginoon na naayos din. Pero ang lang doon, kagandahan sa akin ay pinapatuloy ko kung ano may yung pangalan na dinadala-dala ko hanggang ganoon, pinapatuloy ko. Kaya ang nangyari doon, nagiging late registration po ako. Kaya sa sitwasyon ni Sir Francis Leo, pwede po yun. Posible po yung mangyayari na pinalitan po ng mga magulang niya. Hindi natin alam. Baka sa sitwasyon niya, yung papa niya talagang manggusin. Tapos, siguro, bata pa siya, namatay ba yung papa niya o nag-asawa ng iba yung niya, or nagkahiwalay ba sila sa mama niya, tapos hindi sila kasal, tapos nung nag-asawa na panghuli sa pangalawang ang mama niya, yun po, nagiging kasal, nagiging legal po sila, tapos ang ginadala lang po, yung hindi po pagtingin doon, hindi pala nakarehistro yung Norman Mangusin na yon, or meron mang record sa, meron man siyang birth certificate kagaya ko, may hinahawakan na birth certificate pero hindi pala nakarehistro doon sa hindi pala sa nagkatugma sa wala pala akong pangalan doon. Wala pala akong pangalan, kaya nangyari doon, nagiging late registration ako. Kagaya sa nangyari doon, nung natuklasan siguro ng magulang ni Sir Francis na
wala po siyang pangalan, kaya ang ginawa, siguro, hindi natin alam, Marcos talaga ang apelido kasi yung apelido po natin Kabayan. Hindi po ibig sabihin na isa lang, tayo lang po ang nagdadala sa apelido natin. Marami po tayong mga kapareho na kamag-anak na hindi natin kakilala na kapareho ng apelido natin. Kaya ang ano lang doon, ang problema lang kasi doon kay Sir Francis, yung apelido niya na ginagamit niya ngayon, talagang sikat. Kilalang kilala. Si Marcos Alam po natin yung presidente natin noon, Marcos. Talagang kilalang kilala yon. Marami yung ginagawang mga kabutihan, siya yung pinakamayaman, sabihin natin, siya yung mula nung nagpresidente siya doon, na tatandaan ko pa, talagang maganda ang ano doon. Kaya yun po, kini-question po yung kayamanan ni Francis ngayon. Kaya tunay po yun, posible po yung mangyayari. Huwag na po natin masyadong anuhin si Sir Francis kasi kawawang kawawa na po Marami po kasing bumabati ko sa kanya na si Sir Francis daw sinungaling, manluloko, dinadala ang pangalan niya na Marcos daw siya. Mga kaibigan, huwag po nating husgahan. Kung alam po natin, ipaubaya na lang po natin sa batas. Kasi kung ano mo siya, kung question mo siya, hindi ko alam kung anong mga kaso ni Sir Francis. Hindi ko alam. Basta sabi nga, ang batas, ginagawa lang nila ang tama. Kung may pamananagutan man. Ang problema lang kasi ito si Sir Francis, marami lang daw siyang nasagasaan. Yun po. Sabi nga niya, marami daw siyang nasagasaan, marami daw siyang Kaya po nagkaroon po siya ng maraming complainant. Ito naman, ang ko lang doon, hindi ko na pakikialaman yung ibang kaso niya. Ang kaso lang doon, yung pagkaano niya, kasi laging na si Francis daw ay hindi nagsasabi ng totoo na Francis Leo Marcos talaga siya, yung pagka Marcos niya. Kasi sobrang yaman niya, ito kasi si Sir Francis. Ang ko lang nito, tao na ito, talagang siya. Kumbaga sinasabi kasi ng karamihan na mayabang. Talagang kung anuhin mo, mayaman na mayabang. Pero maganda yung sa dulo. Kahit sinasabi man na pangit siya, kasi doon sa kayabangan niya, mayabang, pero ang dulo doon maganda. Magandang pagkabigkas. Mayabang na tumutulong. Yun po. Yun po ang kagandahan doon. Mayaman, mayabang, pero tumutulong. Ayun. Yun po yun. Sus, napakaganda doon. Kahit siguro sa mga taong ganon, ako naman siguro approve ako yun. Wala akong problema noon Napakaganda. Kahit kung mayabang man siya, pero nakikinabang tayo. Maraming nakikinabang sa kanya. May nagawa siyang kabutihan. Anin mo yung hindi ka mayabang, mayaman ka nga, pero nakakita ka ng mga tao naghihirap, hindi ka naman tumutulong, di ba? Maganda yung ginagawa ni Sir Francis. Pasensya na po kung hindi po ito paparinig sa mga sa iba. Talagang po yun, tunay po yun, totoo po yun. Hindi po ako hindi po ako tutol doon sa Ang ko lang, nakikita ko lang kasi kay Sir Francis na talagang lang siya, magsasalita. Kumbaga, nakikita ko, mayabang talaga siya. Pero, tumutulong. Kaya hindi po siya, kaya ko din siya, proud din ako. Kahit ganun ugali niya, pero din. Kung tunay yun ng binigay, kung tunay yun na namimigay siya ng suporta sa sa mga kapwa natin Pilipino, lalo na sa panahon ngayon, marami siyang natutulungan. Kasi nakikita ko sa mga video na mga ilang tulinadang bigas na binibigay niya, tapos pira gano'n. Talagang natutuwa po ako sa ginagawa ni Sir Francis. Kaya po sir, hindi ko po kini-question yung batas natin. Tsaka sa mga bumabatikos naman kay Sir Francis, sana po wag na po yung masyadong kasi wag po nating na ugaling Pilipino tayo na sabi nga nila crab mentality, hihilain natin sa gano'n. Wag na po yun, alisin na po natin yan. Na lang natin bakit gano'n. Kasi ako nagtataka din ako bakit gano'n? Bakit na lang gano'n yung tao na tumutulong naman sana, pero kahit mayabang siya pero tumutulong.
Bakit siya ganun? Bakit na lang nalalaman ko na lang na meron siyang kaso na hindi talaga siya pwedeng magpiyansa? Ibig sabihin, hindi siya pwede makalabas habang buhay siyang nakakulong. Napakaano naman yun. Marami po tayong mga napakahirap, di ba? Pero hindi ko alam kung anong kaso yun nung hindi makalabas, kasi hindi rin ako ano sa batas, kasi hindi rin ako na tao. Hindi ko alam. Napakakawawa. Hindi ko pini-question yung batas. Nakakaawa talaga si Sir Francis kung meron siyang kasong ganun. Kung meron ka mang nilalabag, Sir Francis, sana maayos mo yun. Sana ginagawa. Sabi nga ni President Duterte na ginagawa lang daw ng tama sa batas, yung tama. Ako po'y naniniwala sa batas na ginagawa na lang ng tama. Nagka-problema lang kasi yon, Sir Francis, na dahil sa yaman mo, sobrang yaman, nagiging question ka. Kasi iba po yung ano natin eh. Kung mayaman ka, kailangan ano mo yon, i-display mo yung kayamanan mo na ito po yung yaman ko, alam ng gobyerno. Kaya may batas po tayo patungkol dyan eh. Kaya yun lang siguro ang problema mo, Sir Francis. Kaya po nagkaganyan ka. At hindi ko alam kung anong ibang kaso mo. Sir, naniniwala po ko na mga kababayan, naniniwala po ko na tunay nagsasabi siya na siya po ay Marcos. Kasi hindi niya kakasalanan. Magsisisi sa ngayon, bakit siya nagiging Francis Leo Marcos? Wala na siya magawa. Nandiyan na yan eh. Kasi nakikita ko talaga, pinanindigan niya eh, na magiging Marcos talaga siya. Bakit inuusig pa siya doon sa pagka-magiging Marcos niya? Yun nga ang ano doon. Inuusig pa siya eh. Yun nga ang hirap sa kanya eh. Na talagang gano'n. Kasi nagpapasalamat na rin ako sa sitwasyon. Sa sitwasyon namin ng magkakapatid na gano'n. Siguro kung mayaman siguro kami, tapos gano'n ang ginagawa, kung anong ginagawa ni Francis ngayon, yun ang ginagawa namin, tapos siguro bigla na lang siguro kaming makukulong dahil sa gano'n, no? Mahirap dahil sa kagaya nga sa kapatid ko, iba yung ano niya, tapos pag-discover ngayon nagiging Ryan Allison dati, ngayon nalaman pa lang namin sa iniso, hindi pala Ryan Allison ang nakalagay doon sa ano niya, Renny Boy Allison pala. Ibig sabihin, napakano talaga. Kung halimbawa ganun nga ang ano sitwasyon, kung mayaman siguro kami, tapos ganun, hindi namin dinidisplay lahat yung kayamanan namin, tapos pag namimigay kami, nagtataka na lang ang mga tao, nagtataka na lang ang batas, bakit? Ang gobyerno, bakit ganun siya kayaman? Saan ba yung galing yung yaman niya? Ito lang yung yaman na alam namin. Ganun po. Tapos bigla na lang po kami magkakaso. Tapos tatanungin ko sinong suporta namin, sinong nagsusuporta namin sa yaman namin. Kung ano talaga, hindi. Mahirap talaga. Kaya ako po'y naniniwala, Sir, sana wala kang masamang intention. Wala kang sanang masamang purpose sa ginagawa mo. Sana po tunay po yung nakakita namin na ikaw po'y gumagawa ng kabutihan lamang. Ang problema lang po kasi, Sir, marami po kasi naano sa yabang mo. Marami po kasi naano sa yabang mo eh, naiinggit. Mayabang ka nga, pero mayabang pa, mayabang pa, pero tumutulong. Maganda yon. Maganda yung dili mo. Alam ko, Sir, hindi ka magagalit sa akin yan dahil sinasabi kitang mayabang. Kasi maganda naman sa dulo eh. Sabi mo nga, mayabang pero tumutulong. Yan, maganda yon. Kaysa wala tayong natutulong. Ako nga, wala nang natutulong. Kaya, Sir, alam ko po yun, Sir. Kaya sana itong sitwasyon mo maayos din. Kaibigan, sana ito din na isang aral natin lahat na sa sitwasyon mahirap. Alam ko na hindi lang si Sir Francis ang nagkasitwasyon ng ganun. Marami po yung sitwasyon na nag-iba talaga ang pangalan. Nag-iba talaga. Kaya hindi po natin talagang maayos mo po, Sir. Problema lang kasi, Sir, mayaman ka eh. Kaya kini-question yung kayamanan mo, siguro may kasalanan ka rin. Hindi mo dinidisplay lahat yung hindi mo sinasabi lahat yung mo. Hindi ko rin alam. Batas na ang magano sa iyo, Sir.
Ang ano ko lang sa'yo, sana makalabas ka. Saka sana sa lahat ng bumabatikos kay Sir Francis, sana tama na. Huwag na natin kawawain yung tao. Tama na yung pag-ano natin na kasi mas lalong sumisikat si Sir Francis. Kung sa totoo lang, kung lagi natin siyang inano, mas lalong sumisikat si Sir Francis. Dahil kahit nasa kulungan siya, dahil palagi pa rin siya walang laman, walang ibang laman sa Facebook, si Francis Leo Marcos, ganun. Walang ibang laman sa Facebook, puro Marcos. Puro Francis Leo Marcos. Nakakasira din sa ano yan sa ano din yung pangit. Para na rin tayong gumagawa ng kwento-kwento kung tayo po nire-respeto po natin yung apelidong Marcos. Talagang nakikita ko talagang pagka sinasabing Marcos, lalo na kay Sir Bongbong Marcos, ako'y proud po. Ako po'y ni Bongbong. Ako po'y sa mga Marcos. Gustong gusto ko po na kagaya kung sila ang maglingkod sa bayan natin, nakikita ko na meron ding potensyal. Hindi, may potensyal talaga. Maganda ang mangyayari. Kaya nakakaano din yun sa pagiging sa sitwasyon mo, sa sitwasyon ni Sir. Yun pang ikasisira sa pagka kasi marami na kasi ang problema lang kasi yung apelido na yan dahil sa kilalang kilala kaya siya inusig, kaya pini-question din yung kayamanan niya. Ang problema lang kasi dalan-dala meron kasing magsasabi na baka ginagamit ka lang sa para pang politiko. Hindi naman hindi naman sana aabot sa gano'n kasi lang sir, ang problema lang kasi yun lang, meron kang nasagasaan na tao, meron naiinggit sa'yo, kaya dahil sa yaman challenge mo nga, marami rin, marami ka rin na marami ding naiinggit sa'yo sir kaya yung mga tama na, huwag na natin si Sir Francis, nakakulong na nga sana sir, maayos mo yun. Mayaman ka, alam ko sir, mautak ka alam ko sir, may kayo. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo na ikaw po ay sa ngayon ay nagiging Francis Leo Marcos na. Naniniwala po ako doon. Hindi ko po sinasabi sa batas na talagang pero kasi nangyayari po yun sa amin Tunay po yun nangyayari sa amin na hindi po ako nakarehistro. Saka ka nalalaman ng 15 years old na ako. Kumukuha na ako ng iris. So, yun po. Sa kapatid ko din, saka na namin nalalaman na nagiging 25 years old na siya. Na pala siya, Renny Boy pala yung nakarehistro niya. Ngayon namumblema na kami. Kasi yung Ryan, dala-dala niya mula nung nag-aaral siya hanggang sa anak niya. Nagkaanak na siya ng dalawa, may anak na siya ng dalawa. Yun ang nakarehistro ng pangalan niya. Ryan ang ama nila. Ryan ang pangalan ng ama nila. Ngayon, hindi nila alam na Renny Boy. Ngayon, hindi pa nila maintindihan. Maraming napakalaking problema sa kapatid ko. Kaya ito po yung problema namin ngayon. Kung paano po maayos. Kasi kailangan po namin maglaan ng pera. Medyo may talaga. Mahirap din kami. Kaya medyo nahirapan din kami na ayusin. Una-una sa pera. Pangalawa sa kailangan maglaan kami ng matataas na araw, buwan, ganun. Matataas na oras para maayos. Kasi hindi lang isang araw na ayusin yun, matapos isang araw. Kailangan talaga matapos siguro mga isang buwan, ganun. Kaya napakahirap. Maraming mga kailangan mo pang mag-stay, lalo na sa larangan namin na mahirap kami. Hindi kami pwedeng huminto sa trabaho para lang ayusin yun. Mahirap talaga. Kaya sir, sa mga bumabatikos kay Sir Francis, posible yung mangyari kay Sir Francis na talagang gano'n na ang pangalan niya. Kaya na lang na sir, sana makalabas ka na dyan. Tsaka huwag na sana na sana makalabas ka, tapos patuloy mo lang yung ginagawa mo na marami kang natutulungan. Ang na lang sir, ang payo ko na lang sa iyo, sana sir, kung sa sunod, pagka nang na lang natin na huwag kang makasagasa ng tao
Huwag ka na lang maghamon. Huwag ka na lang maghamon para walang magagalit sa'yo. Huwag mo na lang, tulong ka na lang. Huwag mo na lang banggitin na parang iniinsulto mo yung ibang tao. Yun na lang ang gagawin mo, sir, para mas maganda. Para patuloy mo rin yung kagandahang nagawa mo. Kasi proud naman ako sa iyo na magiging, sabi nga nila, mayabang ka. Pero tumutulong naman. Yun lang po, bilib na bilib ako doon. Kasi lahat ng tao may mga kanya-kanyang ugali. May mga may mga gift. Ang gift mo, kung ganun ka na tao, medyo may kayabangan ka, pero tumutulong naman. Hindi kagaya ng mayabang na nga, nag-aabuso pa. Yun. Wala pang naitulong. Anin mo yung mayaman ka, tapos hindi ka mayabang, tapos hindi ka naman, wala. Mas maganda na rin yung ginagawa mo, sir, na mayaman ka, mayabang, pero tumutulong. Okay na yun, sir. Kaya ano mo lang, i-declare mo lang lahat yung sir, ma-resolve mo yung kaso mo. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, itong video na ito, sana magiging karagdagang aral din sa atin na meron talagang mga pangyayaring gano'n na pwede pong mag-iba. Kasi naranasan ko po yan, naranasan po namin ng mga kapatid ko na gano'n po. Hindi po, nagugulat na lang po kami bakit gano'n. Tinatanong man namin yung magulang ko na mama ko na bakit gano'n, pati yung mama ko ayaw maniwala. Kaya sabi niya, sige kung gano'n, ayusin nyo yan kasi medyo hindi na sila kami na makakayos kasi mahirap nga rin kami din nasisikap na magtrabaho. Yan problema talaga. Kaya hindi po natin si Sir Francis na ganun-ganun na lang basta-basta. Yes. Sana matulungan, may taong makatulong si Sir na maayos ito para makalabas ka na. Huwag lang yung sana lifetime mananatili ka sa kulungan. Hirap yon. Hindi ka naman pumapatay ng tao. Saka marami pang mga napakasamang tao dyan sa mundo na yun sanang dapat makulong ng habang buhay. Pero sana ganun na lang po. Mga kababayan, pagtapos po yung video ko ito, sana ako po ay humihingi ng dispensa o may nasaktan man sa sinasabi ko, pero hindi po intention na magiging masaktan kayo. Ito po ay share lamang, ito po ay isang lamang na para po malaman na meron pa pala pong mga pangyayaring ganun kagaya kay Sir Francis na posibleng mangyayari sa buhay natin. Kasi napakahirap talaga sa ganitong sitwasyon. Ako po ay gumagawa lang ng video para mapahayag din ang karanasan ko sa kagaya sa karanasan ni Sir Francis. Ang kaibahan lang sa amin ay naging mahirap lang kami, tapos mayaman siya. Doon lang kini-question. Siguro kung mayaman siguro kami, tapos hindi namin dinideploy lahat ng kayamanan namin, ganun nga, siguro kini-question din kami, siguro nakukulong na rin kami. Kaya napakahirap. Lang doon, napakamalas na siguro ito si Sir Francis dahil wala man lang kapatid na nagtatanggol sa kanya na tunay yun. Ganun. Parang nag-iisa lang ata ito si Sir Francis. Isang anak lang. Parang isang anak lang ata. Kaya siguro yung yaman niya napunta sa kanya lahat. Sinabayan pa niya na pagsisikap para mas lalong siya. Kasi kahit kung pupunta pa ng ibang bansa para siguro trabaho, may natapos kasi ito. Kaya talaga, yung yaman niya, mayaman na siguro siya, may mana man siguro siya, mas lalo siyang yung mayaman. Ang problema lang kasi hindi niya na-declare lahat yung kayamanan niya. Kaya yun lang ang nagka-problema Kaya marami nga diyang iba, hindi na natin alam na baka may iba dyan na mayaman tapos binabaon lang ang kayamanan doon, hindi pinapasok hindi nilalagay sa mga bangko. Yun, posibleng mangyari yun. Kaya yung kayamanan kasi natin, sa sobrang yaman natin, yun ang minsan nakala natin na magiging masaya na tayo sa buhay natin, na mayaman tayo, pero may din yung pag-ano natin may din na naguguluhan din yung isip natin kung saan natin ilalagay yung yaman natin.
Kasi kung hindi natin ano sa gobyerno, sa ano natin, sa na ito po yung madideclare yung yaman natin, magkaroon po tayo ng kaso. Kaya napakahirap ng mayaman. Kaya mas maganda na yung tamang-tama lang. No, ganun lang. Kaya napapasalamat nga kami kahit mahirap kami. At least, panatag yung ano namin. Hindi yung kagaya. Nag-ano din ako na iisip ko rin yung sitwasyon ni Sir Francis sa sitwasyon namin magkakapatid. Kaya napakahirap talaga na ganun, no? Kaya mga kababayan, kaibigan, sana po itong video na ito magkaroon po ng aral po sa ating lahat na huwag po sana tayo magja-judge. Mahirap yung ganun na anuhin pa natin yung tao na nakikita naman natin na tumutulong. Yun po. Kasi marami na pong umaangas-angas na ano eh. Try, huwag mong questionin yung pagka-Francis. Yung ganun. Hayaan mo na natin yung batas na talagang kung makakaano siya doon, anong resulta ng kaso ni Sir Francis, talagang hindi ko alam kung anong kaso nun pagka gano'n ang sitwasyon. Mamaya mangyayari din yun sa amin na bigla kaming yumayaman tapos questionin kami kung saan galing yung yaman namin, na ang pangalan ng kapatid ko ay Ryan nga, tapos bigla siyang yumayaman. Mahirap talaga. Tapos pagtingin doon, bakit Ryan ka tapos gano'n? Yun nga, kapatid ko nahirapan nga magkuha ng MBI kasi yun nga, nahirapan siya. Kawawa yung kapatid ko, nahirapan talaga siyang kumuha ng MBI ngayon kasi sa iniso niya, dala-dala niya mga ID niya, Ryan Allison, tapos pagkuha niya sa MBI, yun pala ang lumabas doon ay Renny Boy. Mahirap. Kaya talagang tunay yung mga pangyayaring gano'n. Posible mangyayari kay Francis yun, kay Sir Francis. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, itong video nito hanggang dito na lang po. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y humingi ng dispensa kung may nasabi man akong hindi maganda o nakapag ano man ako ng tao, wala po akong intensyon na makasakit ng kalooban. Ito po'y share lamang sa inyo sa mga karanasan ko, kagaya sa karanasan ni Sir Francis Leo. Ito po, maraming po salamat. At saka huwag pong kalimutan mag-subscribe, mag-like para po marami pong makakaalam sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po. God bless you all.